ito ang latest flagship phone ngayon na Tecno. At ito ang Camon 30 Premier. At sa loob ng isang buwan ay ginamit kong daily driver phone itong phone na to. At sa video na to, i-share ko sa inyo mga kapare ko yung mga na-experience at mga bagay na nalaman ko about sa phone na to. Ano yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan? Meron ba akong mga issue na encounter? Meron ba mga bagay na kinakailangan yung asahan? At higit sa lahat, para sa iyo ba itong phone na to? Yan yung mga tanong and also mga bagay na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, simulan na natin. Okay, simulan natin sa unique at kakaibang design ng phone na to. Pagdating kasi sa design ng Camon 30 Premier, ay kitang-kita dito kapare ko yung pagiging premium looking at kakaiba ng dating ng design na to. Yung ginamit kasi sa build quality nito ay aluminum frame, aluminum back with silicone, polymer plastic or eco leather, at meron tong glass front na ginamitan ng Corning Gorilla Glass 5 protection. At pagdating sa material na yan mga kapare ko, masasabi nating above average yung ginamit dito na material para sa kanyang presyo. At sa loob ng isang buwan ng paggamit ko dito, masasabi ko na talagang maganda kapare ko yung kanyang build quality. At ganoon din sa kanyang design. Dahil yung concept ng design nito kapare ko ay ginaya sa isang digital camera. Kaya kung mapapansin natin yung tech art leather na gamit-gamit dito, which is yung quality mismo nito, the same kapare ko nung nakikita natin sa mga camera grip nung camera natin. At kung titingnan natin yung camera bump nito, mapapansin natin na para tong merong focus ring na makikita natin sa mga digital camera. Pero dito sa Camon 30 Premier, design lang talaga kapare ko. Hindi natin yung pwede rotate kagaya ng focus ring, pero yung concept nito malinaw sa ating kapare ko. At para sa akin, okay to at nanil talaga ni Tecno yung kanyang design pagdating dito sa Camon 30 Premier. Pero kung meron man talaga ako nagustuhan pagdating sa phone na to, yan yung kanyang display. Dahil meron tong 6.77-inch 120Hz LTPO AMOLED display na merong 1.5K resolution display. Kaya mas sharp and also mas crispy yung dinidisplay na to, unlike sa mga 1080p display na madalas nating nakikita ngayon sa phone market. Pero ganun pa man, hindi naman ganun kalakasan kumain or mag-consume ito ng battery unlike sa mga 2K resolution phone. At isama mo pa yung pagiging LTPO display ng phone na to, na kayang bumaba sa 10Hz refresh rate kapare ko yung ating screen once na naka-standby mode or hindi natin ginagalaw or hindi natin ginagamit. At based sa observation ko sa loob ng isang buwan, mabilis talaga kapare ko yung kanyang response time pagdating sa pagbabago-bago ng refresh rate, which leads sa mababang power consumption ng display natin. Pero nakadepende pa rin talaga yan sa activity na gagawin mo sa phone na to. Nga pala, pagdating sa display quality or color reproduction ng phone na to mga kapare ko, talagang maganda yung nakuha nating mga outputs dito. Dahil again, naka-LTPO AMOLED display to. Bukod sa 1.5K resolution quality na makukuha natin dito once na manonood tayo ng mga videos sa Facebook and also YouTube, syempre, mas maganda ang contrast ratio na makukuha natin sa output neto. At bukod dyan, meron na rin tong HDR capability. Kaya mas deep yung pagka-dark ng mga dark colors dito at mas bright naman yung mga bright colors na ipoproject nato. So nakadepende yan sa mga theme and also sa mga colors na makikita natin sa movie, wala tayong magiging masyadong problema dyan. Yun nga lang, wala tayong HDR capability pagdating sa Netflix, pero naka Widevine L1 certification naman tayo dito, which is makakapag-pull up pa rin tayo dito ng Full HD 1080p resolution display pagdating sa mga movies or sa mga anime or series na papanoodin natin sa Netflix. At isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito, yung pagiging symmetrical lang bezel na ito. As you can see, pantay na pantay kapare ko yung bezel niya from top to bottom and left and right. Kaya personally, nagugustuhan ko mag-navigate sa phone na to or gamitin siya lalo na sa social media or kaya manood ng mga videos sa YouTube. At dahil na pag-usapan na rin natin yung battery consumption nito, pag-usapan natin yung kanyang battery. Pagdating nga pala sa battery nito, meron tayong 5,000 mAh battery capacity dito and 70 watts fast charging capability. At pagdating sa battery performance ng phone na to, masasabi ko na slightly makunat kapare ko yung kanyang battery capability. Nakadepende kasi talaga sa activity na gagawin mo, yung pinaka-consumption talaga ng phone na makukuha mo. Kahit gaano kakunat yung battery niyan, kung talagang mahilig ka sa gaming, mahilig ka mag-movie watching, or mahilig ka mag-social media, mag-iiba-iba kapare ko yung kanyang battery consumption pagdating doon. Pero para sa akin, na average usage lang yung ginamit, which is more on research, more on social media, more on taking photos, and also movie streaming at saka YouTube lang, kayang-kaya niyang itawid kapare ko yung isang buong araw na paggamit ko neto nang hindi tinatouch yung charger neto. Kaso nga lang, aabot sa 10% or yung pinaka-critical point na percentage na lang yung matitira. So at the end of the day, mag-charge at mag-charge pa rin ako. At pagdating naman sa charging speed neto, meron pa rin siyang 3 charging mode. Meron pa rin yung low temp mode, smart mode, and also yung hyper mode. And to be honest, sa loob ng isang buwan mga kapare ko, ang madalas ko lang gamitin na mode dito yung kanyang smart mode, which is mag-charge siya in a normal way kapare ko. Medyo
iinit yung device natin at magkakaroon siya ng medyo mabilis sa charging speed pero hindi niya ma-max out yung 70 watts fast charging. At ang napapansin ko from 20 to 80 ay umaabot to ng 40 to 45 minutes kapare ko na charging time. At natry ko rin gamitin dito yung kanyang hyper mode at umaabot naman kapare ko ng below 40 minutes yung kanyang charging time from 20 to 80%, which is nice pagdating dito. Kaso nga lang umiinit talaga tong device ito kapag gagamitin natin yung hyper mode, and in long term for sure magkakaroon tayo dyan ng problema, lalo na sa battery lifespan nito. So technically and generally speaking mabilis talaga yung kapare ko. Yun nga lang, mabilis din uminit yung phone natin kapag gagawin natin yon. Kaya kung ako yung tatanungin ninyo, okay na po sa smart charging mode. Anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan natin yung pinaka-needed talaga nating malaman pagdating sa isang flagship phone, which is yung kanyang performance. At simulan natin sa software ng phone na to. Pagdating sa software na ginamit dito, currently ito ay naka iOS 14 at ito ay under ng Android 14. At sinabi ni Tecno, magkakaroon tayo dito ng 2 major upgrade pagdating sa kanyang operating system, which is guaranteed na abot to kapare ko ng Android 16. At meron din tayong 3 years of security patches. At kung okay yung tatanong ninyo, para sa isang flagship phone, medyo mababa to unlike sa ibang mga brands out there. Pero para sa presyo ng phone na to, para sa akin, reasonable naman siya kahit papano. Pero yung pinakamalaking problema pa rin ni Tecno hanggang ngayon ay yung kanilang software support update. Dahil kahit na medyo matagal yung 3 years sa security patches, ay bihira ko kapare ko ay nakitaan na nagbigay ng update si Tecno pagdating dito. To be honest, sa paggamit ko dito, isang beses pa lang ako nakakakuha ng update. At ang malala pa dyan, nung June 5 pa na-release yung update na to at na-flash ko lang siya nung August 19. Kung hindi pa ako nag-check for updates, hindi ko makikita yung mismong software security patches na to. At para sa akin, sana gawan to ng paraan ni Tecno dahil nakikipag-compete na siya sa mga big guns company dito talaga sa bansa at kayang-kaya na lang talunin. Kagaya na lang ng Vivo, Oppo, Realme at kung ano-ano pa mga brands na kayang-kaya nilang patobe. Yun nga lang, yung software talaga nila yung nagiging issue at marami rin ako nakikita sa mga groups na nagkakaroon ng bug si Tecno. Pero hindi sa Tecno Camon 30 Premier, sa ibang mga Tecno phones na medyo old model na. I hope magawan nila to ng paraan. Pero anyway, ganun pa man na meron to problema sa kanyang software, wala naman tayong magiging problema pagdating sa hardware neto. Dahil unang-una, ginamitan to ng LPDDR5X 12GB RAM and UFS 3.1 512GB internal storage. At pagdating dito sa port na to, para sa akin, decent na configuration na yan para sa isang phone na kagaya na to. At syempre, hindi pwedeng mawala yung merong pinakamalaking part pagdating sa performance ng isang device, which is yung kanyang chipset. At pagdating sa chipset na ginamit dito, again, ginamitan to ng Dimensity 8200 Ultimate at may napatunayan na rin talaga tong chipset na to kapare ko, lalo na pagdating sa kanyang gaming capability. Dahil una, nakakuha tayo dito ng almost 1 million Antutu benchmark score. Kaso nga lang, medyo bagsak siya sa ating thermal throttling test, pero makikita pa rin talaga natin yung performance niya once in-apply na natin sa gaming. Although meron na rin tayong idea kung ano nga ba talaga yung performance nito or magiging performance nito sa gaming dahil dalawang phone na yung tinesting natin na merong same chipset na Dimensity 8200 Ultimate. At yan ang Camon 30 Pro 5G and also Infinix GT20 Pro. Pero ganun pa man, ito yung nakuha nating performance pagdating sa phone na to. Hinandaan ko kayo dito mga kapare ko ng 3 games. At unahin natin ang Genshin Impact. Dito mga kapare ko, sa loob ng 1 month na paggamit ko dito ay kayang-kaya niyang sustain kapare ko yung pinakasagad na settings dito sa Genshin Impact. Yun nga lang, yung FPS niya talaga naglalaro sa 30 to 45 FPS pero merong mga times sa pumapalo to ng 50 and 60 FPS pero hindi stable kasi nakadepende yan kapag nakapunta ka na dun sa part ng mapa na yun and then babalik ka lang, re-rendered lang din kasi yun kaya hindi tayo nagkakaroon ng mababang FPS doon. Pero pag meron ng labanan, monster ganyan, bumababa at bumababa yung FPS niya sa 30 and 45. And to be honest, yung pinakamababa na nakita ko dito sa ating Genshin Impact is pumalo ng 26 FPS. Pero yun mga kapare ko ay papitik-pitik lang at madalas nangyayari kapag nagta-transfer or nagta-teleport tayo sa ibang part ng mapa. So wala namang masyadong big deal pagdating sa part na yan. Basta in overall, playable siya dito kapare ko sa Genshin Impact. Next naman is Mobile Legends. By the way, ito nga pala yung madalas kong laruin dito sa phone na to sa loob ng isang buwan na yun. At ako na nagsabi sa inyo, okay na okay yung gameplay natin dito. By the way, supported na nga pala nito ang Ultra frame rate, and Ultra graphics. Pagdating sa performance ng phone na to dito mga pare ko, wala na tayong sasabihin pa. Decent na decent at masyadong okay na tong phone na to para dito sa MLBB. Kaya kung MLBB lang talaga, okay na okay ang chip na Dimensity 8200 Ultimate. Wala tayong magiging problema dyan usually. Okay din nga pala yung naging performance natin pagdating sa kanyang responsiveness and also FPS dahil nakakuha tayo dito pare ko ng decent FPS na 100 to 120 FPS. So hindi siya masyadong bumababa dyan. Madalas sa
100 and 120 lang yan, which is pretty normal lalo na kapag marami nangyayari sa field and also kapag walang masyadong nangyayari sa field. So, ewan ko, weird. Anyway, just I said, kung usapang Mobile Legends lang and any other MOBA game, maning-mani dito sa device na to. Pagdating naman sa mga shooting games, syempre hindi pwedeng mawala ang CODM. Okay na okay yung performance dito mga kaparkoy, kaso nga lang hanggang ultra frame rate lang siya dito, so wala tayong extreme, kaya matik din nasa 90 FPS lang tayo dito. Pero kahit na ganoon, smooth naman at decent yung performance ng device na to pagdating sa CODM. Usually wala naman ako nakitang device na hindi nahirapan sa CODM, so pwede na rin natin kaparkoy na sabihin na okay din to sa Warzone Mobile, although hindi ko siya nagamit doon. Pero based sa ginawa nating gaming test sa Common 30 Pro, kayang-kaya niya ang Warzone Mobile at iba pang mga shooting game. So kung gusto nyo mapagbasihan yung performance ng Dimensity 8200 Ultimate, ilalagay ko yung extreme gaming test natin sa Common 30 Pro dahil the same lang naman sila ng chip na ginamit, which is Dimensity 8200 Ultimate. At para naman sa lagi nagtatanong ng mga gyroscope dyan about sa CODM, okay po yung gyroscope na to, although ilang beses ko lang nagamit at hindi kasi ako gyro user. Pero natry ko siya, yun nga lang hindi natin na-film, pero yeah, okay po and responsive at hindi delay yung kanyang gyro. At pagdating naman sa temperature neto mga parakoy, ay nakakuha tayo dito ng decent temperature. By the way, na nag-testing ako dito, medyo controlled yung environment natin, naka-open yung aircon, around 27 degrees Celsius yung kwarto. At yan, nakakuha tayo ng okay at magandang temperature dito. Nakakuha kasi tayo ng 37 to 39 degrees Celsius pagdating sa Genshin Impact after ng 30 minutes sa paglalaro. Nakakuha naman tayo ng 35 to 36 degrees Celsius pagdating sa MLBB after ng isang laro. At nakakuha naman tayo ng whooping 34 to 35 degrees Celsius pagdating sa CODM after ng 2 rounds sa paglalaro. Anyway, based sa experience ko mga paragoy, ang pinakamataas talaga na nakuha neto or natala neto ang temperature sa akin is 40 to 45 degrees Celsius sa Genshin Impact. Yan yung time na hindi talaga ma-aircon or walang aircon yung kwarto, talagang mainit, so nakaka-affect kasi yun sa performance. Pero pagdating sa kanyang overall performance, hindi ko naman siya nakitaan ng thermal throttling sa loob ng isang buwan na paggamit dito at kahit na nagpipilm tayo ng video. Medyo problema ko lang dito dahil nga naka-aluminum frame to, medyo mainit talaga kapare ko yung sides niya kapag gagamitin mo. So, mapipil mo talaga yung init lalo na kapag nasa 40 degrees Celsius na yung phone or kaya nasa 37 degrees Celsius. Talagang mainit yung phone pero pag chinek mo sa thermal, hindi naman talaga siya ganong kainitan. Yun nga lang, aluminum frame, kaya mabilis uminit talaga yung gilid, so hindi comfortable masyado, kaya mas maganda dyan, gamitin na lang ninyo yung ating phone case na kasama dito once na bumili kayo ng Common 30 Premier, kung ito talaga yung trip ninyo pagdating sa gaming. Anyway, proceed naman tayo sa isa sa pinakamaganda and also pinagmamalaki talaga ng Common pagdating sa Common 30 Premier, at yan yung kanyang camera. Meron kasing ginamit na dedicated chip dito si Tecno at yun yung Sony imaging chip. At pagdating sa camera setup nito, meron tayong main camera na 50 megapixel na merong sensor na Sony IMX890. Madalas natin yung makita sa mga flagship phone na meron talagang dekalidad na camera capability. Meron na rin itong dedicated 50MP professional periscopic portrait lens at 50 megapixel wide and macro camera lens. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, masasabi kong maganda talaga siya kaparegoy. Bukod kasi sa pagiging saturated and vibrant kaparegoy ng photo, mataas din ang contrast ratio nito. Kaya sa tingin ko, ito yung benefit ng kanilang extra chip, which is yung Sony imaging chip. Ang totoo niyan, tinry ko siyang i-compare sa iPhone 13 Pro Max ko, which is yung currently camera phone na ginagamit ko. At pagdating sa result nila, halos magkadikit sila ng photo quality. Makikita natin dito sa comparison na ginawa natin na nandun talaga yung pagiging detailed ng iPhone 13 Pro Max. Pero pagdating sa color reproduction ng photo, contrast, and also saturation and vibrant, masasabi kong lumamang dito ang Common 30 Premier. Pero dito lang sa aspeto na ito mga kapare ko. Kaya masasabi kong effective kapare ko yung ginamit nila dito AI imaging chip dahil nakatulong talaga to. Nagustuhan ko nga rin pala kapare ko yung detail ng mga photos sa mga kuha natin dito, although meron pa rin talaga mga part na merong imperfection pagdating sa detail dahil pag yung subject mo kasi is iisa lang, for example human, bahay, or kung ano naman na iisa lang na subject, okay yung quality niya. Pero pagdating sa maraming subject, for example mga taong dumadaan or kaya mga halaman, doon medyo kapare ko ay nagkakaroon ng blurriness at saka wash out na color. Pero just I said, for the price, wala tayong magiging problema pagdating sa quality kapare ko ng Common 30 Premier. Talagang maganda siya, ended. At ang pinaka nagustuhan ko talagang arsenal lang po na to pagdating sa kanyang camera, yung kanyang portrait mode. Ang ganda kasi kapare ko yung pagka-natural ng blur ng background natin kapag ginamit natin yung portrait mode dito. Unlike sa ibang mga phone na parang pinaste or kinapi-paste ka lang talaga dun sa background na already blurred na, pero
Pero dito kapare ko, hindi natin may experience yon. Pero kung meron man to kahinaan, pagdating yan sa kanyang edge detection, kagaya ng mga buhok or mga maliliit na information dun sa mismong subject, nahihirapan siyang i-detect yun kaya nasasama minsan sa pagka-blurred ng background. Pero kung medyo malapit ka sa subject, hindi mo magiging problema to kapare ko. At pagdating naman sa video capability nito, okay din. Dahil kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS. At pagdating dito mga kapare ko, yung quality niya okay dahil nga 4K resolution. Yun nga lang pagdating sa stabilization kapag mag-shoot ka ng 4K at 60, hindi talaga ganun ka-okay. Unless gumamit ka ng gimbal para dito. Pero ang maganda dyan, pwede natin gamitin dito yung built-in stabilization niya, which is magagamit lang natin sa 4K at 30 FPS and also 1080p at 30 FPS. Pero sa 4K at 30 FPS, na-nail niya kapare ko yung stabilization na need natin. Pero nandun pa rin yung wobble kapare ko kapag ginagamit natin siya ng handheld. Pagdating naman sa selfie camera nito, okay din yung mga quality na nakuha natin dito. By the way, 50 megapixel camera nga din pala yung ginamit dito. So ibig sabihin, equivalent for 50 megapixel camera kapare ko yung kabuuang camera na ginamit dito sa Camon 30 Premiere. And again, pagdating sa quality nito mga pare ko ay okay na. Nagustuhan ko kasi yung color science nito kagaya na lang din sa kanyang main camera na maganda and saktong accurate yung color ng balat natin sa mismong kulay natin kapag nag-take tayo ng photo. Usually yung responsible dyan dahil sa kanilang True Tone Color Technology, which is nakikita ko na talagang okay siya kung ako yung tatanungin ninyo dahil kung ano talaga yung kulay ko, which is brown talaga yung lumalabas kapag nag-take ako ng photo, parang yung output lang din na nakukuha natin sa iPhone. However, syempre, medyo process to ng konti unlike doon. So yeah, pagdating sa detail, nandun. Pagdating sa output, okay na okay. Pero meron pa rin naman akong pula dito. Once kasi kapag hindi ganun kagandahan yung lighting, talagang magkakaroon pa rin tayo ng problema sa mga output na ibibigay nito. Minsan, wash out yung color. Minsan naman, napaka-soft, nawawala yung sharpness ng image, which is mga imperfection na natural naman nating nakukuha sa ibang mga smartphone out there. Pagdating naman sa video quality nito mga pare ko, okay din naman. Maganda rin yung nakuha nating output dahil nga 4K resolution. Okay din yung kanyang image stabilization dito. At yeah, okay siya in overall. Yun nga lang, may mga part pa rin na kapag hindi ganun kaganda yung lighting, pumapangit pa rin yung output niya. Lalo na pagdating sa softness and also doon sa sharp mismo ng mismong video. Nawawala talaga siya. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, nagiging problema din naman to sa ibang mga phone out there. So yun mga pare ko, yung overall review natin about dito sa Camon 30 Premiere. Yung mga hindi ko lang talaga nagustuhan dito una, yung kanyang software support update. Sinabi ko na naman sa inyo na yan talaga yung magiging problema ni Tecno pagdating sa phone na to. Pangalawa naman na hindi ko nagustuhan dito dahil nga naka-aluminum frame to. Kapag gagamitin ko siya at maglalaro ako at kahit hindi ganun kainitin yung phone, medyo mainit yung nasa gilid or yung sides ito mga kapare ko. Kaya medyo uncomfortable kapag hahawakan mo ng walang case. Usually, ganun naman talaga kapag mga aluminum frame. Kaya ko lang naman hindi nagustuhan dahil madalas kong ginagamit tong phone na to ng walang case. Yun lang naman. Pagdating naman sa mga nagustuhan ko dito, una, yung camera capability nito, maganda. Yung display niya, okay din kapare ko, crispy talaga at maganda yung makukuha nating display quality dito. Gaming capability, nandun na kapare ko, yun nga lang, wala tayong bypass charging sa phone na to. Syempre, hindi mawawala yung design and builds na nagustuhan ko sa phone na to and also yung presyo nito. Dahil sa presyong 23,000+ or almost 24,000 pesos na pwede pang pumaba ng 21,000 to 20,000 pesos sa mga sale, para sa akin, hindi na masama kapare ko ang Camon 30 Premiere. Kaya para sa mga kapare ko natin dyan na gusto ng camera phone at the same time gaming phone and also merong magandang display quality at build, para sa akin kapare ko, mararecommend ko sa inyo ang Camon 30 Premiere. Pero kung medyo hindi ganun kataasan yung budget niyo at gusto niyo pa rin ng magandang camera, marirecommend ko yung junior version nito, which is yung Camon 30 Pro. Okay din yung camera capability nun and also yung gaming capability niya dahil the same lang naman sila ng chip and the same lang din sila ng sensor na ginamit sa camera. However, may mga extra cameras talaga itong Camon 30 Premiere na lumamang dito sa Camon 30 Pro. But yung presyo kasi nilang dalawa, medyo magkalayo talaga kapare ko kung ako yung tatanungin ninyo. So, mamili na lang kayo sa dalawa, pero para sa akin, if mahilig talaga kayo kapare ko sa photography, marirecommend ko tong Camon 30 Premiere. Yun lang naman. Anyway, yun lang yung review natin. If meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa comment section at pag-uusapan natin yan. Anyway, this is your boy, para kay Steven Tips. Peace out.